Huy, magpapasko na. Pretty ka pa ba? Welcome to Holiday Karipas Podcast. Welcome back, pretty people! Isa na naman pong story or dilemma ang ating mapapakinggan sa ating mini-series na Holiday Karipas Podcast. In this series, we have 6 short episodes at pag-uusapan natin at bibigyan ng solusyon ang mga holiday dilemmas ng ating mga storytellers. This is the 4th episode of our mini-series, and kung first time mo dito sa podcast at hindi nyo pa napapakinggan yung mga previous episodes, feel free to go back and listen to those pagkatapos nyong pakinggan ang episode na to. And don't just limit yourselves in listening to the Holiday Karipas Podcast episodes. Marami tayong mga past episodes na pwede nyong i-consume anytime, anywhere. As of this episode, we are just 10 days away from Christmas and 17 days away naman from New Year. Ayan, so yung hindi pa nakakabili ng panre-regalo nyo sa exchange gift, naku, may time pa kayo. Charot. Yung para sa akin, yung regalo nyo para sa akin, huwag nyo lang bilhin. I-recta nyo na guys sa GCash ko. Kaya ayoko nang mahirapan kayo pumunta ng mall, pumila, magbalot ng regalo, diretso na sa GCash. Wala nang paligoy-ligoy pa. I-QR code na yan sa GCash. Charot. Yan, nagbibiro lang ako guys. Pero kung gusto nyo seryosohin, wala din namang problema. Pero honestly, yung simpleng pakikinig nyo lang sa mga episodes ng podcast, malaking regalo na yon para sa akin. Ay, taray! Mas magandang regalo kung ipa-follow nyo din yung podcast sa Spotify at sa mga social media platforms? Flat talaga! Social media platforms. Ayan, meron tayong Instagram, meron tayong TikTok, and Facebook. Ayan, pero hindi tungkol sa regalo ang pag-uusapan natin this week. Ang ating story ay may kinalaman sa simbang gabi. Ay, nagsisimbang gabi pa ba kayo? Kaya, let's go ahead and jump into our story in our segment we call Past Question. Hello, Tito Alvin. Lumaki po akong saradong Katoliko and never ako nakamiss ng simbang gabi. Pero kasi lately, umay na umay ako magsimbang gabi. Kasi panay mga teenagers na naglalandian lang nakikita ko. I am torn between going to simbang gabi or ditching it completely para hindi makakita ng mga naglalandian sa simbahan. Ano dapat kong gawin? Okay. Sige. Hindi ako saradong Katoliko. Hindi ako yung die-hard Catholic. Pero when I was younger, meron akong phase na linggo-linggo nagsisimba ako. Kung I attend yung mga church services during Holy Week, yung mga activities ng church yan. Sumasali ako dyan almost every week. And yung highlight ng taon para sa akin is yung simbang gabi. Okay? As a young kid, andun yung thrill na aalis ka ng bahay ng madaling araw, yung wala pang araw. Tapos, pupunta kayo ng church. Tapos, after ng mass, bibili kayo ng pagkain. Bibingka, puto bongbong for breakfast. Ngayon, kung medyo maraming pera, McDo, Jollibee. Okay, nagawa niyo na din ba yan? Yung magmamas kayo ng madaling araw, kahit antok ka pa, go ka lang kasi gabi pa kayo aalis eh. Exciting yun eh. Tapos, magmamas. Tapos, pagkain right after. Ay, those were the days. Andyan din yung sinasabi nila na kapag nakumpleto mo daw kasi yung simbang gabi, yung Sham, yung 9 yan 9 mass ng simbang gabi, pwede ka daw mag-wish. Yan. Igagrant na yung wish mo. So as a kid, yung mga wish-wish na yan, ginagawa kong goal yan. Yan, short-term goal yan before makumpleto ang simbang gabi. Parang achievement mo na din kasi yun na nakumpleto mo siya, yung entire 9 nights ng simbang gabi. Tapos as a reward na lang, pwede ka mag-wish. Siyempre, nung tumanda na ako, na-realize ko na, pwede naman ako mag-wish anytime Ba't kailangan ko kumpletuhin yung 9? Ngayon pwede na ako mag-wish. Diba?
So feeling ko, isang urban legend lang yan na pinakalat ng kung sino man para maengganyo yung mga tao para magsimba. Pero kung gusto mong paniwalaan, go lang. Wala mang masama dyan. Gawin mo yung gusto mong gawin. Pero I think yung sinabi kung chismis lang to, no, na pinakalat lang para maengganyo yung mga tao na magsimba, I think gumana siya. Kasi sobrang dami naman talaga ang nagsisimba tuwing simbang gabi. 'Di ba? Kung weekly ka nagsisimba, so most likely nakikita mo na kung sino yung mga tao nagsisimba sa church nyo eh. Tapos pag simbang gabi, may mga bagong faces ka makikita na, never naman nagsisimba to pero andito siya tuwing simbang gabi. Pero well, 'di ba? May ganun talagang tao, gusto nila simbang gabi lang sila magsimba. That's fine. Buhay nila 'yan, so let them do what they wanna do. Tulad nung sinabi ni storyteller, andyan din yung mga nagpupunta ng church. Hindi para unawain at isa puso ang lesson ng misa. Merong mga taong talagang ganyan. Yung iba, pupunta lang sa church, magsisimang gabi, para lang makumpleto, quote-and-quote, makumpleto yung 9 nights ng simbang gabi. Okay? Kumbaga, for the attendance lang. Kadalasan, para nagiging tambayan din yan ng ilang mga kabataan, yung simbahan. Mapapansin mo yung iba minsan, hindi yan papasok sa loob ng simbahan. Nandun lang sila sa labas. Tatambay sa labas kasama ng mga friends nila na naghaharutan. Hindi nakikinig. Madalas mga nakaporma pa yung mga yan. Okay? Hindi ko sinasabi mga jejemon to ha. Charot lang. Naku, makababash tayo. Anyway, hindi ko alam kung hanggang ngayon ganun pa din na kasi it's been years since the last time I attended a simbang gabi. Pero kung ganyan pa din ang kalakaran ngayon, ang sad lang na isipin na nawawala na yung essence ng simbang gabi or yung basic principle of going to church to listen to what the priest has to say. Diba? Nawawala na yung ganun eh. Nagiging platform na lang yung simbang gabi ng ibang tao para magharutan, maglandian, or for any other purposes. Ngayon, para sa ating storyteller, alamin mo ang purpose mo kung bakit ka nagsisimbang gabi. Okay. Unfortunately, wala na tayong magagawa if other people chose to make landi at the church. To make landi! Pero yun na nga, alamin mo yung purpose mo. If your purpose is to really pray and listen to the gospel of the church, then focus on that. Kasi hodang may naglalandian sa tabi mo, naghahalikan sila sa harapan mo, dead ma, kasi hindi naman yun ang purpose mo eh. Hindi mo purpose na pansinin sila na isa-isahin mo sila. Ang purpose mo is makinig ka ng sinasabi ng pare and to live by that and to really listen and contemplate. Now, kung talagang hindi mo kayang tiisin na makita yung mga bagay na kinaiinisan mo, no, then you can choose not to attend. Hindi naman din kasi required na umattend ng simbang gabi. Okay? Hindi ka naman siguro haharangin sa pintuan ng langit kasi kulang ka ng 3 nights ng simbang gabi. Sabihin sa ni San Pedro na, ay, sorry girl, hindi ka pwedeng pumasok kasi kulang ka ng 3 gabi na simbang gabi. Sorry, dyan ka lang. Hindi yan sasabihin ni San Pedro sa'yo. So, yun. Meron kang 2 choices. You can attend and choose to ignore the others or not attend at all and choose your peace of mind instead. Yan. Okay, at dyan po nagtatapos ang Holiday Karipas Podcast Episode 3. Thank you sa lahat ng patuloy pa ding nakikinig. Pero, I want to give a special shout out to another friend of mine, Jill. Hello! Itong si Jill, napaka-busy niyang tao. Pero, naisingit pa niya to help me in this episode. Kaya, thank you so much, Jill. Alam ko kinulit kita during the last few days. Medyo crunch time na kasi, pero thank you so much ng marami. I hope that we can see each other soon. And also, kung gusto nyo ipahiram yung boses nyo, or gusto nyo maging boses ng ating mga weekly stories, feel free to send me a message para mai-arrange natin yan sa mga future episodes natin. Kung gusto nyong maging voice talent for a week, let me know, okay? Pero for now, libre muna ha. Wala tayong budget for that. Wala naman tayong kinikita dito sa podcast. Pero malay nyo, pag lumaki na tong podcast, magka-budget na, magkaroon na sponsorship,
posible naman tayo mag-hire ng mga voice actors in the future, Pero for now, dun muna tayo sa labor of love. Sa libre muna tayo. Kaya, kung nagustuhan mo ang episode na ito, please follow our podcast and give us a 5-star rating. Don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. Follow us on Instagram at PrettyPettyThePod, TikTok at PrettyPettyThePodcast, and Facebook bit.ly/PrettyPettyThePodcast. If you have a story or a dilemma at gusto mong i-share dito sa podcast, or isa kang brand looking for brand partnership or collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!